I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you always. Heaven and earth are full of your glory. Blessed Wednesday in the sixth week of Easter. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Salamat po sa panibagong gising today because not everyone woke up this morning. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, dahil hindi mo kahit kailanman nakakalimutan iparamdam sa amin kung gaano mo kami kamahal. Just like in today's gospel, ilang araw ka na rin nagpapaalam dahil babalik ka na sa Ama. So you will be with God the Father, si Jesus ito. Pero sinasabi niya talaga sa atin na bibigyan tayo ng Ama ng advocate. Ipapadala niya ang banal na Espiritu upang malaman natin ang katotohanan. Sabi niya, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when He comes, the Spirit of truth, He will guide you to all truth. So, kung marami kang hindi naunawaan, hindi naintindihan, hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu kasi yun ang pinadala ni Jesus at ng Diyos Ama para malinawan natin yung mga hindi natin maintindihan, yung mga bagay na magulo sa atin. Kaya huwag niyo kong tatanungin, bakit mayroong tatlong persona sa iisang Diyos? Naku, hindi ko yan kayang sagutin, basta nalalaman ko lang, hindi niya ako pinababayaan. Palagi niyang sinasabi sa akin in small miracles, sa mga situations, sa mga nangyayari sa buhay ko na nandyan siya at hindi niya ako pinababayaan. Ikaw ba kapatid, ganun ka rin ba? Kasi palagi kong nararamdaman na it's not within my power. This is not about me. And this is really coming from the Lord. Ika nga ni June, masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakaalam. Kaya naman, palagi kong na-acknowledge ang presensya ng Panginoon. Yun din sana ang pangarap ko o panalangin ko sa lahat ng nakikiisa sa atin, sa lahat ng nakikidasal sa atin na nawa palagi nating ituon kay Jesus ang focus. Ibig sabihin, yes, meron tayong achievement. Yes, meron tayong success, small success. Pero hindi natin yun makakamit kung wala ang Panginoong Diyos. Kaya palaging sinasabi ko pa ulit-ulit na tandaan natin yung Diyos ay hindi tayo pababayaan. And ito talaga yung mga bagay na gusto nating i-inculcate sa minds ng mga tao. Yung laging i-anchor, hindi lamang problema ang i-anchor natin sa Panginoon, pati yung mga success, yung mga mini miracles, yung mga small wins natin every day. Let us acknowledge that those are not possible without the presence of God. Ngayon, ano ba yung mga sinasabi na yung mga bagay na hindi totoo? Yung mga kaya natin kailangan ng banal na espiritu para malaman natin ang totoo. Bakit? Kasi with the presence of AI, ChatGPT, and every sort of things na modern, na makabago, na latest, na updated, hindi mo na alam kung alin ang totoo with the presence of all this. Magugulat ka na lang pag tinignan mo yung babae, buntis ng anak, mamaya lumabas na yung anak, lumaki na yung anak. Hindi mo na alam, yung pala, lahat yan, mga AI na. So sometimes, may gumagaya na sa mga sinasabi mo. Hindi ko lang alam kung may nag-clone na sa akin, hindi naman ako sikat. Mga sikat, ay naku, hindi mo na ngayon alam kung sino yung totoo.
kopyang-kopya, copycat. And because of the presence of all of the sort of things, hindi mo na alam kung alin ang totoo. Kaya huwag kang paloloko, kapatid. Magugulat ka na lang. Merong biglang nanghihingi, nangungutang, humingi ng tulong. Naku, verify mo maigi. Huwag kang magbibigay kapag ka ako ang nanghingi sa iyo, ha. Kasi hindi ko galing manghingi. It's a no-no. Kaya nga naman, huwag kang paloloko. Marami ang hindi totoo sa paligid natin. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are praying with us right here, right now. Be with us always and in always, and allow your presence in our lives to manifest. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless.